Hello asawa ko. Kailan ka babalik? Ako. I miss na kita. Nasa tapat na ako ng pinto. Bibigyan kita ng surprise. Di ba bukas ka pa uwi? Bakit nasa tapat ka na ng pinto? Bibigyan ko siya ng kalahating minuto para linisin ang kalat niya. Tulungan mo ako mamaya. Nakalag ka rin ang lalaking iyon palabas. Asawa ko. Asawa ko. Bakit hindi ka nagsabi ng maaga? Sa akin. Para nasundo sana kita. Nag-alala ako baka masyado kang busy. At walang oras. Nandito lang naman ako sa bahay para sa iyo. Naglilinis ng bahay at 如果今天不能找到那个野男人，就会阻碍周总的复仇计划。一定要找到他，他肯定还躲在这大厅里。原来他藏在这里。 Ginang. Gawa sa redwood ang kabinet na ito ano. Sakto. Gusto ko ring bumili ng ganito. Patingin nga ako. Para makapili ako pagdating ng panahon. Sinong may sabing galawin mo ang kabinet ko? 他这么紧张，看来那个野男人肯定就在柜子里。 Anong problema? Ginang. Ang totoo niyan. Gusto ko lang namang makita ang kabinet. Bakit parang masyado kang sensitibo? Huwag mong sabihin. Sa loob ng kabinet na ito, ay may tinatago kang kung anong sekreto. Su Nianchu, anong pinagsasabi mo? Kabinet namin ito. Sa tingin mo ba pwede mo itong galawin basta-basta? Gusto lang naman ni Nianchu na tingnan ang kabinet. Bakit ka ba kinakabahan? Asawa ko. 这可是一个好机会，我一定帮周董把里面的野男人抓出来。 Asawa ko. Malapit na ang ating wedding anniversary. Kaya, bumili ako ng suite para sa iyo. Ang totoo niyan, gusto sana kitang bigyan ng surprise. Ito ang suite na binili mo para sa akin. Mahal, ang sweet mo naman. Asawa ko. Nag-yoga kasi ako kanina. Kaya medyo napagod ako. Hindi ko na muna kayo sasamahan. Aakyat na muna ako para magpahinga. CJ, nakuha ko na ang dokumento. Kailangan ko pang pumunta sa kumpanya. May kikitain pa akong kliyente ngayong gabi. Secretary Sue, tayo na. 不行，不能就这么走了，我一定要帮周董找到那个家伙。难道他就藏在桌子底下？这回我看你往哪跑！ Su Nianchu, ano ba talagang balak mo? Sa ilalim ng mesa, mukhang may gamit. 这一次，我看你往哪里躲！ Wukyan, anong hawak mo? Wala ito. Basura lang. Akin na. Sabi ko naman sa iyo, ang mga ganitong bagay ay huwag mong ikalat kung saan-saan. Kapag nakita ng bisita, nakakahiya. Alam ko na kung saan mo tinago ang lalaking kabit mo. Anong sinabi mo? Secretary Sue, nakausap ko na ang kliyente. Magkikita kami ng 11:00 sa Honggo Restaurant. Chairman Zhao, hindi ko talaga maintindihan. Ang bait niyo sa ginang. Bakit nagagawa pa niyang pagtaksilan kayo? Anong sinabi mo? Su Nianchu, anong pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung kailan. Kita ginalit. Sinasadya mo akong siraan. Sinisiraan kita.
kung anong ginawa mo. Alam kong alam mo iyon sa sarili mo. Ang lalaki mo, ngayon, ay nandito mismo sa sala. Su Nianchu, ano bang kalokohan iyan? Secretary Su, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Paanong magagawa ng asawa ko? Napagtaksilan ako. Chairman Zhao, pagpasok ko pa lang kanina, taranta na ang itsura ng ginang. At saka, sa kwartong ito, ay may naaamoy akong pabango na galing sa ibang lalaki. Kaya, sigurado ako, na sa kwartong ito, ay may tinatago siyang ibang lalaki. Su Nianchu, tumigil ka na. Sinisiraan mo ako, at pilit mong sinisira ang relasyon naming mag-asawa. Ano ba talagang gusto mo? Asawa ko. Sumusobra na si Su Nianchu. Pilit niyang sinisira ang relasyon naming mag-asawa. Pwede bang tanggalin mo na siya sa trabaho? Nahanap kita. Sino ka? Bakit nandito ka sa bahay ko? Asawa ko. Patawad. Nagkamali ako. Alam ko na. Siya yung kinuha mong fitness coach, diba? Bigla kasi akong umuwi. At natakot kang mamisinterpret ko. Kaya pinatago mo siya sa likod ng kurtina. Tama. Tama ka. Siya nga ang kinuha kong fitness coach. Natakot kasi akong maghinala ka. Kaya, mahal, hindi mo talaga ako kilala. Paanong hindi ako magtitiwala sa iyo? Coach, salamat sa abala. Gabing-gabi na. Tinutulungan mo pa ring mag-ensayo ang asawa ko. Walang anuman. Chairman Zhao, Assistant Su, baka hindi mo alam. Bata pa lang magkakilala na kami ng asawa ko. At saka, iniligtas niya na ang buhay ko. Kaya nagtitiwala ako sa kanya. Hinding-hindi niya ako pagtataksilan. Di ba? Asawa ko. Naman. Siyempre naman. Gabi na rin. Kailangan nang umuwi ni Coach Wang. Ipagamit mo na kay Coach Wang. Ang kotse ko pa uwi. Asawa ko. Ang bait mo talaga. CJ, ihahatid ko lang si Coach Wang sa labas. Chairman Zhao. Kuya Lee, umuwi ka na muna ng maaga ngayon. Ang sabi niya may business trip siya. Hindi ko akalaing bigla siyang babalik. Pakiramdam ko naghihinala na siya. Mag-ingat muna tayo. Huwag muna tayong magkita. Hindi pwede. Niloko ko siya. Sabi ko magbabakasyon kami ng best friend ko. Kapag wala na ako sa paningin niya, kahit anong gawin natin, wala na siyang magagawa. Magandang ideya iyan. Hihintayin ko ang good news mo. Mahal. Nakakapagod nang humiram ng kotse ng iba. Gusto ko rin ng luxury car. Hayaan mo. Bilang pambawi, bibigyan kita ng isa. Secretary Su, tulungan mo ako. Gusto kong pagbayarin ang babaeng ito na nagtaksil sa akin. Pati na rin ang lalaking iyon. Kailangan nilang magbayad. Asawa ko. Kanina ka pa sa loob ng kotse. Kasama si Coach Wang. Anong ginagawa niyo? Asawa ko. Ano pa bang gagawin namin? Siyempre, pinag-uusapan namin ang susunod na fitness plan. Ganoon ba? Pero tingin ko, kulang na lang dumikit ka sa kanya. Nagsiselos ka ba? Tinuturuan ko lang siya kanina ng mga function ng kotse. Milyon ang halaga ng kotseng iyon. Siguradong hindi siya marunong magmaneho noon. Mukhang okay naman ang pagmamaneho niya. Asawa ko. Nababagot na kasi ako. Dito sa bahay. Gusto sana naming magbakasyon ng best friend ko sa Yacheng. Para makapag-relax. Asawa ko. Na-max out ko na ang supplementary card ko. Pahingi naman ako ng extra pocket money. Sige ba? Magkano? Hindi naman malaki. Kalahating milyon lang. Gusto ko ring pumunta sa luxury store. Para bumili ng gamit. 吴倩，这2年你经常说和什么闺蜜出去玩，你那个所谓的闺蜜，应该都是这个小白脸吧？花的我的钱，带着你的小白脸出去潇洒。 Kalahating milyon. CJ. Secretary Su.
Lagyan mo agad ng laman ang card ng ginang. Padalhan mo ng kalahating milyon. Nga pala, asawa ko. May isa pa. Gusto ko sanang bumili ng bagong kotse. Marami naman tayong sasakyan sa bahay ah. Luma na ang mga iyon. Gusto ko ng bagong kotse. Yung pinakabagong Ferrari. Pwede ba? Talaga. Yung pinakabagong Ferrari. Nagkakahalaga iyon. Ng mahigit 10 milyon ah. Mahal. Sasabihan kita ng sekreto. Ang kumpanya natin ay malapit nang pumasok sa stock market. Ang 10 milyon para sa asawa mo ay barya na lang. Ang galing talaga ng asawa ko. Kailan natin bibilhin? Bilhin na natin ngayon. Talaga. Sobrang bait mo talaga. Padalhan mo na ng pera ang card ko. Hindi naman malaki. 10 milyon lang. 用我的钱给你的小白脸买豪车，5000，你这算盘打得也太好了。 Mahal. Alam mo naman, ang kumpanya natin ay mag-AVE na. Ang pera ay nasa accounts pa. Ganito na lang. Mag-loan ka muna. Pagka-list ng kumpanya ko, ako na ang magbabayad ng lahat. Maglo-loan para bumili ng kotse. 老婆， Anong kinatatakot mo? Kapag nasa stock market na ang kumpanya, ang 10 milyon, para sa akin ay parang, wala lang iyon. Sa bagay tama ka, ang galing talaga ng asawa ko. Ngayong, pupunta ka ng Yacheng. Gastusin mo lang ang gusto mong gastusin. Kung kulang, magloon ka. Sa huli, ako rin naman ang magbabayad. Bye-bye. 周董， Nalagyan ko na ang cellphone ng ginang ng listening software. Buksan mo lang ang cellphone mo. Maririnig mo na ang usapan ng ginang. Baby, sa wakas ay napaalis ko na. Ang lokong lalaking iyon, wala ba siyang napansin? Ano naman ang mapapansin niya? Siya ba? Nakusunod-sunuran lang iyon sa akin. Maniniwala iyon sa kahit anong sabihin ko. Yung tungkol sa pagbili ng kotse, naayos ko na. Bibigyan kita ng Ferrari na may halagang 10 milyon. 这个贱人果然是要将这送给他的小白脸。价值千万的法拉利啊！ Mahal, mahal na mahal talaga kita. Kaso, lahat ng pera niya ay ginamit sa paglist ng kumpanya, kaya wala siyang hawak na pera ngayon. Ano? Ibig sabihin puro salita lang siya. Siyempre, hindi. Di ba may kilala kang loan company? Magloan ka muna sa kanila ng 10 milyon. Kapag nalist na ang kumpanya ng asawa ko, ihingi ako sa kanya para bayaran ka, ayos lang di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Kung ayaw mo, kailangan nating maghintay na malist ang kumpanya bago tayo makabili. Mahal, paanong hindi ako magtitiwala sa iyo? Kukontakin ko na ngayon ang loan company. Lakihan mo na ang loan. Sabi ng lalaking iyon, kahit magkano ang ace white ko sa card, babayaran niya raw. Ganito, magloan ka ng 30 milyon. Di ba gustong-gusto mo ng Patek Filipinarello? Mahal, sobrang bait mo talaga sa akin. 吴姐，你还真是把我当傻子耍。用我的钱给你的小白脸买豪车、买名表，买吧买吧，买得越疯狂，你们的下场越惨。 Mahal, nakapagloan na ako ng 30 milyon. Ginamit ko ang 10 milyon. Pambayad sa Ferrari. Ang matitirang pera ay dadalhin natin sa Yacheng para magpakasaya. Kailangan nating mag-shopping ng todo. Sa tingin mo, kung ipapadala ko ang video na ito kay Chairman Zhao, ano kaya ang mararamdaman niya? Sun Yanchu, anong ginagawa mo rito? Wukyan, huwag kang matakot. Nandito ako para makipagkasundo sa iyo. Anong kasunduan naman ang magagawa ko sa iyo? Nagdesisyon na si Zoe na kapag nalist na ang kumpanya, ibibigay niya ang lahat ng shares ng kumpanya sa akin. Anong sinabi mo? Ang tanga talaga ni Zoe. Tinulungan ko na nga siyang mahuli ka, pero ayaw pa rin niyang maniwala sa akin. Sa hinaharap, ikaw na ang magpapatakbo ng kumpanya. Kaya ako ay nakikipagkasundo sa iyo. Matutulungan kitang makontrol ang kumpanya. Pwede ko pang palayasin si Zoe sa sarili niyang kumpanya. Pero, gusto ko ng 20% shares ng kumpanya. Sun Yanchu, hindi ko akalaing sa kabila ng pagpapakitang tao mo kay Zoe, ay isa ka ring oportunistang makasarili. Ang taong marunong lumugar ay ang nagwawagi
Sisihin mo na lang ang pagiging tanga ni Zoe. Ano? Makipagtulungan ka sa akin. Pareho tayong mananalo. Pero, kung ayaw mo naman, wala akong magagawa kundi ipadala ang video kanina kay Zoe. Sa ganoong paraan, hinding-hindi mo na makukuha ang shares ni Zoe. Pumapayag na ako. Asawa ko. Nasa airport na ba kayo ng best friend mo? Sasakay na kami ng eroplano. Kunan mo nga ng picture. Kayong dalawa. Ang tagal ko nang hindi nakikita si Shuang Shuang. Asawa ko. Bakit ba gusto mong makita ang ibang babae? At saka nagbihil siya eh. Asawa ko. Huwag mong sabihin niloloko mo ako. Baka naman ang kasama mo ay hindi talaga ang best friend mo. Imposible naman iyan. Bakit naman kita lolokohin? Chairman Zhao. Si Nianchu ito. Secretary Su. Bakit nandyan ka? Chairman Zhao. Kakapunta ko lang dito para ihatid ang kaibigan ko. Mapapatunayan ko ang sinasabi ng ginang. Kasama niya talaga ang best friend niya. Noong hinatid ko ang kaibigan ko kanina, nakita ko silang dalawa. Ganoon ba? Ibalik mo ang telepono sa asawa ko. Asawa ko, naniniwala ka na sa akin ngayon. Siyempre naman nagtitiwala ako sa iyo. Masyado lang kitang na-miss. Ganito na lang. Binilhan kita ng room sa 7-star hotel sa Yacheng. Yung ocean view na nagkakahalaga ng 100 eh. Bilang pambawi ko sa iyo, ayos ba? Sige na nga, pinapatawad na kita. Mahal, tandaan mo, huwag mong tipirin ang sarili mo sa paggastos. Bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin. Sagot ko lahat. Thank you in advance, asawa ko. Mabuti naman at nagkaintindihan tayo. Basta sumunod ka lang sa akin. At tulungan akong makontrol ang kumpanya. Ipo-promote kita bilang Vice President. At bibigyan kita ng 20% shares. Kung ganoon, salamat sa tiwala, Chairman Wu. Chairman Zhao, naayos ko na ang lahat. Magaling. Wuqian, babae ka talaga. Kaya pala ilang taon na, gusto kong magkaanak tayo. Pero ayaw mo. Yun pala binuhos mo. Ang lakas mo sa lalaking ito. Bakit ka nagmamadali? Sa iyo naman ako. Sa mga araw na ito, mag-shopping muna tayo. Mahigit 20 milyon din iyon. Kailangan nating ubusin lahat. Tutal nandyan naman si Zoe. Ang lalaking iyon, siya ang magbabayad para sa atin. Alam ko na baby. Nangako kang ibibili mo ako ng Ferrari at Patek Filipinarello. Basta gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Ikaw ang pinakamamahal ko eh. 3年了，我一心一意的爱着她，给她的都是最好的，没想到换来的竟是背叛。好，很好，你们就开心的购物，尽情的快活。总有一天，我要让将欠我的账连本带利还清。如果没有她，就没有我的今天。可惜当晚我就被妈妈送出国了，和她就失去了联系。 Chairman Zhao, gusto niyo ba siyang mahanap? 没错， Niloko ako ni Wuqian. Akala ko siya si Nunyu. Hindi ko akalaing ang kasal ko ay isang malaking panloloko. 周董，其实我就是你要找的妞妞，可是我不想让你觉得我和武倩一样看中了你的钱。 Secretary Su, anong nangyari sa iyo? Wala po. Masyado lang akong na-touch sa narinig ko.
Noong mga panahong iyon, ang pinakamadilim na sandali ng buhay ko. At siya, sa madilim na sandaling iyon, siya ang nagsilbing liwanag ko. 谢谢周董，你还记得我，对于我来说，这就足够了。 Siya nga pala, may ipapagawa pa ako sa iyo. Pumunta ka sa airport. Sunduin mo si Bukian papuntang press conference. Bibigyan ko siya ng napakalaking surprise. Bakit ang masasayang araw ay sadyang mabilis lumipas? Mahal, huwag kang magmadali. Kapag binigay na ng lalaking iyon ang kumpanya sa iyo, pwede na tayong magsama araw-araw. Mabuti naman at marunong lumugar ang lalaking iyon. Pwede ko siyang buhayin. Kukunin ko agad ang kumpanya. Pagkatapos, dahil gusto kong pasalamatan ang isang tao. At iyon ay ang aking asawa. Si Bukian, bata pa lang magkakilala na kami. At iniligtas niya ang buhay ko. Masasabi kong, kung wala siya, wala ako ngayon. Kaya, habang buhay ko siyang tatanawing utang na loob. Ngayon ay araw ng pag-list ng One How Group. May gusto ba kayong sabihin sa inyong asawa? Sabi nila, sa likod ng matagumpay na lalaki, ay may isang mahinhin at mabait na babae. Kung wala ang suporta ng aking asawa, wala ako ngayon. At wala ang One How Group. Kaya, ngayon ay gagawa ako ng malaking desisyon. Kian, umakyat ka sa stage. Ibibigay ko ang lahat ng shares ko sa One How Group, sa aking asawa. Tama ba ang narinig ko? Ililipat ni Chairman Zhao ang lahat ng shares ng kumpanya sa asawa niya. Ito ang tunay na pag-ibig. Nakaka-touch naman. 收益算你识相。当初你一个农村来的土包子，本小姐下嫁给你，才有了今天的成就。你将股份转给我也是应该的。 Mahal, permahan mo ito. Simula ngayon, ikaw na ang chairman ng One How Group. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Aalagaan kong mabuti ang kumpanya. Nakaka-touch talaga. Ito ang tinatawag na wagas na pag-ibig. Grabe, ang swerte naman ni Bukian. May asawa siyang nagmamahal sa kanya ng sobra. Hindi ko akalain na may lalaki pa palang ganito magmahal ng asawa sa mundo. Nakakaiyak naman. Naniniwala na ako na may true love talaga sa mundo. 吴倩，现在是不是很开心？从你签下字的这一刻，你已经落入了我给你精心布置的陷阱里。 Chairman Zhao, kakaupo pa lang ni Bukian. Tinanggal niya na agad ang mga pinagkakatiwalaan niyo, ang top salesman at mga technical expert. Magulo ngayon ang management ng kumpanya. Nagmamadali talaga ang babaeng ito na palayasin ako sa kumpanya. Chairman Zhao, kapag nagpatuloy ang ganito sa kumpanya, babagsak tayo. Nailipat ko na ang lahat ng patent ng kumpanya sa pangalan ko. Ang pondo ng kumpanya ay nailipat ko na rin sa bago kong kumpanya. Ang mga technical expert na tinanggal ni Bukian ay lumipat na sa bago kong kumpanya. Ang iniwan ko kay Bukian ay wala kundi isang kumpanyang walang laman. Chairman Zhao, nagdesisyon na si Bukian na sa company product launch, tatanggalin kayo bilang president at itinalaga si Wang Li bilang bagong president ng kumpanya. 好， Mabuti. Kung hindi ako nagkakamali, ipapasok ni Bukian ang mga kamag-anak at kaibigan niya sa kumpanya para mawalan ako ng kapangyarihan. Wala silang utang na loob. Kung ganoon, hindi ko na rin kailangang maawa sa kanila. Pinapirma ko si Bukian ng mga proyektong may patibong kapag nagkataon. Si Bukian at ang mga kamag-anak niyang opisyal ay mabubulok sa kulungan. Binigay ko ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya.
Pero panloloko ang isinukli niya. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Sayang at hindi pinahalagahan. Ni Wuqian ang lahat. Chairman Zhao, mahal niyo siya. Ang kasal na ito ay isang panloloko. Siya nga pala. Nahanap mo na ba? Ang babaeng pinapahanap ko. Chairman Zhao. Hindi pa po. Kahit anong mangyari, kailangan ko siyang mahanap. Baka siya ang totoo kong mahal. Asawa ko. Anong ginagawa mo? Ito. Hindi sila pwede rito. Ako ang chairman. Wala kang karapatang magsalita. Kapag sinabi kong talent sila. Talent sila. Bibigyan ko sina papa, mama at bunso ng 3 milyon. Ang iba ay 1 milyon kada buwan. President Zhu, kung ganito ang kumpanya, babagsak ito. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Si Chairman Wu na ang masusunod. Tawa ko. Salamat. Tinulungan mo akong linisin ang kumpanya. Huwag kang mag-alala. Nasa akin ang kumpanya. Sigurado akong gaganda ang takbo nito. Magiging world class pa tayo. Ang galing talaga ni Xiao Qian. Nga. Mabait si Xiao Qian. Mayaman na siya. Pero hindi niya nakakalimutan ang mga kamag-anak niya. 吴倩，你继续作妖，你的好日子很快就要到头了。 Pangalan ni Wuqian. Anong nangyayari? Sa Wanhao Group ngayon, nabalitaan kong marami sa mga proyekto nila ang nagkakaproblema at marami sa matatagal na nilang partner ang gustong kumala sa kontrata. Nabalitaan kong ang Wanhao Group ay nagpalit ng chairman. Ibinigay daw ni Chairman Zhao ang kumpanya sa kanyang asawa. Nabalitaan kong ang babaeng ito ay hindi lang tinanggal ang mga top sales at business elites ng kumpanya, kundi nagpasok din siya ng mga kamag-anak na walang alam kundi mag-alaga ng manok at magtanim. Sa loob ng kumpanya, ano ba namang klaseng desisyon iyan? Hindi ko alam kung anong nasa isip ni Chairman Zhao. Bakit niya ibinigay ang kumpanya sa isang babae? Ang sabi-sabi, maraming kumpanya ang humihingi na ng danyo sa kanya. Ang penalty pa lang ay bilyon-bilyon na. Maligayang pagdating sa Wanhao Group's new product launch. Anyayahan natin sa entablado si Chairman Wu at ang mga opisyal ng kumpanya. Zhu Yi, huwag kang umakyat. Ako ang president ng kumpanya. Bakit bawal akong umakyat? Dahil malapit ka nang matanggal sa pwesto. Anong nangyayari? Di ba si Zhou Yi ang founder ng kumpanya? Bakit hindi siya umakyat? Nga, kahit hindi na si Zhou Yi ang chairman, siya pa rin naman ang president. Hindi niyo ba alam? May kamag-anak ako sa Wanhao Group. Balita ko ngayon ay si Zhou Yi ay wala ng kapangyarihan. Balak ba ng babaeng ito na ilaglag at patalsikin si Zhou Yi sa kumpanya? Kumpanya ay hindi nakatayo kasama ng mga opisyal, kundi nasa ibaba ng entablado. Kaya, wala siya sa entablado ay dahil wala siyang karapatan. Walang karapatan. Wuqian, anong ibig mong sabihin? Ibinigay ko ang shares ng kumpanya para pamahalaan mo. Imbes na magpasalamat ka, sinasabi mo pang makakasama ako sa pag-unlad ng kumpanya. Hindi ka ba nag-iisip na sumusobra ka na? Sumusobra? Zhou Yi, puro kamag-anak mo ang ina-appoint mo. Ang mga opisyal mo ay walang ginagawa sa kumpanya, kundi mag-aksaya ng oras at pera. Pinamahalaan mo ang kumpanya ng ganito. Ikaw ang dahilan ng pagbagsak ng kumpanya. 吴倩，现在你是不是觉得很风光？不过很快我就会给你准备一份让你身败名裂的大礼。 Mabuti na lang at naagapan ko ang kumpanya.
Nalaman ko ang mga problema at nagsagawa ng malaking pagbabago at bumuo ng bago at magaling na management team. Si Zoe ay kilala sa industriya bilang isang business genius. Nagsimula sa wala, pinalago ang kumpanya hanggang sa maging top sa industry. Sinisiraan pa ng asawa niya ang sarili niyang asawa na para bang wala itong kwenta. May kamag-anak ako. Sa One How Group, balita ko ang babaeng ito. Mula nang hawakan ang kumpanya, ipinasok niya ang lahat ng kamag-anak niya sa mga mahahalagang posisyon. Tapos ngayon ang kumpanya ay nagkakaleche-leche na dahil sa pamamahala nila. Anong magaling na team? Nakausap ko ang isa sa mga opisyal nila tungkol sa negosyo. Walang kaalam-alam. Siguro hindi pa nakakatapos ng elementarya. Paano mapapatakbo ng ganoong tao ang isang kumpanya? Ngayon bago ang product launch, iaanunsyo ko ang isang desisyon ng Board of Directors. Si Ginoong Zoe ay tatanggalin na bilang president ng kumpanya. Simula ngayon, tanggal na siya. Tanggal na. Wukyan. Anong sinabi mo? Zoe, palagay ko, wala kang problema sa pandinig. Kailangan ko pa bang ulitin? Ang sabi ko, tanggal ka na. Ang kumpanyang ito ay pinaghirapan kong itayo. Pinaghirapan ko ang bawat tagumpay nito. Dahil mahal kita. Ibinigay ko ang kumpanya sa iyo. Ngayon gusto mo akong tanggalin. Hindi ka ba nakokonsensya? Kahit asawa kita. May batas ang bansa. May patakaran ang pamilya. At may regulasyon ang kumpanya. Dahil gumawa ka ng bagay na nakapinsala. Sa interes ng kumpanya, wala akong magagawa. Kundi sundin ang patakaran. At tanggalin ka. Bakit? Mahal na mahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang buong kumpanya. Paano mo nagawa sa akin ito? Bakit? Mahal na mahal kita. Pinapalayaw kita. Ibinigay ko sa iyo ang buong kumpanya. Paano mo nagawa sa akin ito? Chairman Wu, ibinigay ni Ginoong Zhou ang kumpanya sa inyo dahil sa pagmamahal. Ang ginagawa niyo ngayon, hindi ba parang wala kayong utang na loob? Napakasamang babae. Kabibigay pa lang ni Zoe ng kumpanya kay Wukyan. Mahigit 1 buwan pa lang. Tapos ngayon gusto na niyang palayasin si Zoe. Si Zoe ang nagtayo ng kumpanya. Tapos ngayon aagawin lang ng masamang babaeng ito. Napakabobo ni Zoe. Dapat hindi niya ibinigay ang kumpanya sa babaeng iyon. Grabe. Ang sama naman ng ugali ng babaeng ito. Ang bait ng asawa niya sa kanya. Paano niya nagawa iyon? Akala ko pa naman, may wagas na pag-ibig sa mundo. Peke lang pala. Kawawa naman si Zoe. Nasayang lang ang pagmamahal niya. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti ng kumpanya. Kakaupo ko lang. Si Zoe, ang pinakamalaking hadlang sa kumpanya. Kaya kailangan siyang tanggalin para umunlad ang kumpanya. Ako, hadlang. Wukyan, wala ka bang konsensya? Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito. Kahit ang produkto ngayon, ay ako ang nag-develop para mapagtibay ang posisyon mo. Kaya ko ipinagpaliban ang launch sa araw na ito. Tapos ngayon ako pa ang naging hadlang. Sinong nagsabi? Malinaw na ako. Noong maupo ako, ang matagumpay na nag-develop nito. At saka, nakahanap na ako ng papalit sa iyo. Ngayon ina-announce ko. Ang president ng One How Group. President Wang, umakyat ka sa stage. 果然是他，吴倩，你这么快就想扶你的小男人上位？ Ipakikilala ko sa inyo. Siya ang ating bagong president. Si Wang Li, President Wang. Napakarami niyang talento. Ang mga ginagawa mong kababuyan. Kaya sinadya mo ang lahat ng ito. Sinadya mong ipahiya ako sa product launch. Ngayon naiintindihan ko na. Matagal na palang may kabit si Wukyan. Kaya niya gustong palayasin. Si Zoe, alam naman pala ni Zoe na may kabit ang asawa niya. Bakit pa niya ibinigay ang kumpanya sa asawa niya? Chairman Wu, ano pong masasabi niyo? Sa video na ipinalabas kanina, kagagawan lahat ito ni Zoe. Chairman Wu, ang video na iyon ay gawa ng mga tauhan mo. Wala akong kinalaman dyan. Saan ang konsensya mo? Nagdusa. Sa tingin mo ba ang prinsesa mong anak ay marunong magdusa? Simula noong ikasal kami, para lang makabili ng mga branded na bag, pati pera ng kumpanya, na pambili ng gamit ay ginastos niya. Kapag umuwi akong lasing galing trabaho,
Kapag umuuwi akong hilo galing trabaho, pinapapasok sa kwarto. Ang tagumpay ng kumpanya, hanggang sa marating nito ngayon, ay walang kinalaman sa prinsesa mong anak. Zhouyi, total nagkasiraan na rin lang tayo. Ngayon, makikipaghiwalay na ako. Anak, ang lalaking ito ay wala nang pakinabang. Hiwalayan mo na siya. Huwag kang matakot, anak. Nandito ako para sa iyo. Hiwalayan mo na ang lalaking iyan. Kapag ginulo ka pa niya, ako mismo ang aasikaso sa kanya. Wukyan, pag-isipan mong mabuti, ay hindi sana pupunta sa langit. Kapag naghiwalay tayo, bukod sa kumpanyang ito, wala ka nang makukuha kahit ano. Sige ba, kapag nailabas na ang bagong produkto, magiging bilyonaryo na ang kumpanya. Ano naman sa akin? Ang mga mansyon at kotseng iyon, makakabili ako ng bago. CJ, kung iyan ang gusto mo, pipirma ako. Huwag mo akong sisihin, Zawi. Sisihin mo ang sarili mong katangahan. Naniwala ka sa walang kwentang pag-ibig. Ibinigay mo sa akin ang kumpanya. Ngayon niloko kita, anong magagawa mo? Ako na ang legal representative ng kumpanya. Wala ka ng laban sa akin. Napakasama ng babaeng ito. Nga, magdedesisyon na ako. Ang kumpanya namin, hinding-hindi, makikipagtulungan sa kumpanyang may ganitong ugali. Zhouyi, ang kumpanyang pinaghirapan mo ng 10 taon ay akin na ngayon. Masama ba ang loob mo? Nasasaktan ka ba? Sa hinaharap, ako na ang tinitingalang chairman ng group. At ikaw, isa ka na lang talunan. Zhouyi, kahit anong gawin mo, hindi mo na mababago na ang 10 taon mong pinaghirapan ay napunta lang sa akin. Pero ayos lang, kapag ikinasal na kami, bibigyan kita ng imbitasyon. Wukyan, Wang Li, sa tingin niyo ba, nanalo na talaga kayo? Chairman Wu, sa palagay ko, hindi mo pa nababasang mabuti ang kontrata ng kumpanya. Ang lahat ng patent ng produkto ng kumpanya ay personal na pag-aari ni Chairman Zhou. Ngayon, hiwalay na kayo. Si Chairman Zhou ay hindi na empleyado ng One Hao Group. Kaya ang mga authorization na iyon ay natural na babawiin na rin. Anong sinabi mo? Ang mga patent ng kumpanya ay kay Zhouyi lahat. Imposible iyan. Kung ganoon ang kumpanya ko ngayon, ay isa na lang shell company. Hindi lang iyon. Si Ginoong Zhou ay wala nang kinalaman sa One Hao Group. Kaya ang authorization fee na ginamit ng kumpanya noon na nagkakahalaga ng 1 bilyon ay kailangan ding bayaran ni Chairman Wu. Hindi maaari. Bakit noon? Walang nagsabi sa akin. Kumuha ka ng mga kamag-anak mong opisyal na hindi nakatapos ng high school. Natural lang na hindi nila maintindihan ang kontrata. Ayon sa patakaran, sa loob ng 3 araw, kailangan mong bayaran ang lahat ng pera kay Ginoong Zhou. Mahal, di ba ang kumpanya natin ay worth 100 bilyon? Barya lang ang 1 bilyon. Ibigay mo na sa mahirap na iyan. Bilang limos. 1 bilyon lang pala. Financial Director, bigyan mo ng 1 bilyon si Zhouyi. Chairman Wu, nitong mga nakaraan, lugi ang mga transaksyon natin. Ubos na ang pera. Wala na tayong pambayad kay Ginoong Zhou. Di ba 100 bilyon ang halaga ng kumpanya? Ang 100 bilyon ay market valuation lang ng kumpanya. Hindi ibig sabihin na may ganoong cash ang kumpanya. 1 bilyon sa loob ng 3 araw. Kapag hindi mo nabayaran, bilang legal representative, makukulong ka. Nagdesisyon ang Huifeng Group na itigil ang pakikipagtulungan sa One Hao Group at humihingi ng 1 bilyong danyos. Nagdesisyon ang Heron Group na itigil ang pakikipagtulungan sa One Hao Group at humihingi ng 1 bilyong danyos. Nagdesisyon ang Tianda Group
Naitigil ang pakikipagtulungan sa Wanhao Group at humihingi ng 1 bilyong danyos. Teka, anong karapatan niyong humingi ng danyos? Chairman Wu, ang Wanhao Group, syempre may pinirmahang kontrata. Pero ang kondisyon ay, kailangan ng patent. Ngayong wala ng patent. Natural lang na, mag-terminate sila. Nga pala, ang halaga ng danyos ay hindi lang iyan. Maraming kumpanya ang humihingi ng danyos. Aabot siguro ng 10 bilyon. 10 bilyon. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Ibig sabihin ba nito ay bangkarote na ako? Mahal, magpakasal na tayo next month. Yung matandang babae ay naisahan ng asawa niya. Ngayon, wala na siyang pera. CJ, payag ako. Wang Li, saan ka pupunta? Ang utang mong 50 milyon. Kailan mo babayaran? Kuya Biao, di ba 30 milyon lang? Bakit naging 50 milyon na? Hindi mo ba alam ang interes? 50 milyon na ngayon. Kuya Biao, mali kayo ng hinala. Hindi ako ang umutang. Yung babae ang umutang noon. Wala akong pakialam kung sino ang umutang. Pangalan mo, ang nakasulat dito. Kaya ikaw ang magbabayad. Dadalhin ko kayo sa babaeng iyon para maningil. Siguraduhin mo lang na mababayaran mo. Dahil kung hindi lagot ka sa akin. Iyan ang babae. Siya ang nag-utos sa aking umutang. Siya ang chairman ng Wanhao Group. Sa kanya kayo maningil. Wukyan, ikaw ang may sabi na umutang ako sa loan shark. Nandito na sila para maningil. Bayaran mo na sila dali. Hayop ka. Napakabait ko sa iyo. Pero pinagtaksilan mo ako. Sinira mo ang buhay ko. Sinasabi ko sa iyo, kahit piso, hindi ko babayaran ang utang mo. Mahal, huwag naman. Kapag hindi mo ako tinulungan, ay handle nila ako. Hindi ko siya kilala. Kahit pumunta sa langit siya, wala akong pakialam. Nakita mo ba? Pinutol ko na ang ugnayan namin sa isa't isa. Pwede na ba tayong magsimula ulit? Pangako ko sa iyo, magiging mabuting asawa at ina na ako. Di ba gusto mong magkaanak? Umuwi na tayo ngayon at bumuo ng pamilya. Wukyan, huwag ka nang managinip ng gising. Wala nang pag-asa ang relasyon natin. Sa loob ng 3 araw, kapag hindi mo nabayaran ang utang mo, maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Na ako ni Ahi. Baby, na-miss mo ba ako? Bakit ikaw? Bakit hindi ka pa pumunta sa langit? Wukyan, binigyan ka na ni Zoe ng ultimatum. Kapag hindi mo nabayaran, makukulong ka at pupunta sa langit ako. Kailangan nating magtulungan para mabuhay. Wang Li, anong gagawin mo? Wang Li, ano ba talagang gagawin mo? Di ba sabi mo yung assistant niya, ang kababata niya, na nagligtas sa kanya kapag kinidnap natin siya? At hiningi natin kay Zoe ang authorization document. Bilang kapalit, makokontrol ulit natin ang kumpanya. Pero ang kababata mong nagligtas sa iyo ay walang iba kundi si Sun Yanchu. Anong sinabi mo? Si Sun Yanchu ay college classmate ko. Noong reunion namin, uminom siya ng Easter at naikwento niya sa akin ang tungkol sa inyo. Noong nag-apply ako ng trabaho, napagkamalan mo akong siya. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon para maging asawa mo. Walang hiya ka. Ngayon, nag-aalala ka na ba? Gusto mo na bang makita ang kababata mo? Nagligtas sa iyo. Pagbibigyan kita. Tingnan mo ang cellphone mo. Wukyan, anong gagawin mo? Zoe, kung gusto mong iligtas ang kababata mo, ibigay mo sa akin ang patent authorization. Ilipat mo sa pangalan ko. Kung hindi, hinding-hindi mo na makikita ang kababata mo. Nga pala, 1 oras lang ang meron ka. Maganda pa naman, ang assistant mo, si Kuya Lee, ay hindi na makapaghintay. Sa tingin mo, darating kaya si Zoe? Si Zoe, ang kahinaan niya ay ang pagiging emosyonal.
Hindi niya makakalimutan ang babae. Nagligtas sa kanya. Sigurado akong darating siya. Wukyan, ang sama mo. Ikaw ang tanga. Nagtataka ako. Ikaw naman talaga, ang nagligtas sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Magkaiba tayo. Ang gusto ko lang ay maging masaya. Si Chairman Zhao. Nakikita ko kung gaano kanya kamahal. Ayaw ko siyang saktan. Pero hindi ko inakalang. Napakasama ng ugali mo. Mahal na mahal ka ni Chairman Zhao. Pero nagtaksil ka. Sun Yanchu, huwag ka nang magpanggap. Alam ko ang nasa isip mo. Inaakit mo si Zoe. Hindi ako naniniwalang. Wala kayong relasyon. Wukyan, huwag mong ipasa sa amin ni Chairman Zhao. Ang dumi ng utak mo. Trabaho lang ang namamagitan sa aming dalawa. Gusto ko siya. Pero ang pagkagustong iyon ay para lang. Suportahan siya palagi. Pero ikaw, Wukyan, ikaw mismo, ang sumira sa masaya mong buhay. Ikaw mismo, ang nagtulak palayo sa lalaking nagmamahal sa iyo ng totoo. Kapag ibinigay na sa akin ni Zoe ang authorization, ako pa rin, ang chairman ng One How Group. Sa oras na iyon kayong dalawa ni Zoe, sisiguraduhin kong magsisisi kayong nabuhay pa kayo. 3 minuto na lang, bago mag-1 oras. Baka hindi na darating si Zoe. Sun Yanchu, nakita mo ba? Ang lalaking gusto mo. Wala siyang pakialam sa iyo. Masaya ako na hindi darating si Chairman Zhao. Wang Li, sa iyo na siya. Bitawan niyo ako. Itigil niyo iyan. Chairman Zhao, bakit nandito kayo? Umalis ka na dali. Noong bata pa tayo, iniligtas mo ako. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa iyo. Ang sweet naman. Asawa ko. Nagsiselos ako. Wukyan, alam mo bang, labag sa batas. Ang ginagawa niyo, labag sa batas. Di ba gusto mo, akong ipakulong? Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ito. Ako. Kagagawan mo ito. Wala akong kinalaman dito. Siyang Kihang, kung papakawalan mo ngayon, si Sun Yanchu, palalagpasin ko ito. Zoe, huwag ka ng maraming satsat. Dala mo ba ang authorization document? Wukyan, sigurado ka na ba sa ginagawa mo? Pwede naman tayong magkabalikan. Magpakasal ulit tayo. Gaya ng dati. Huwag ka nang umasa. Hinding-hindi na. Maibabalik ang dati. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Ibigay mo sa akin ang authorization document. Kung hindi, papangit ang mukha ng kababata mo. Tigil. Ibibigay ko sa iyo ang authorization document. Pero pakawalan mo muna siya. Nianchu. Bitawan niyo ako. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan niyo tumawag ng ambulansya. Chairman Zhao. Ito ang unang beses na niyakap mo ako ng ganito. Ang saya-saya ko. Pwede bang yakapin mo pa ako ng mas mahigpit? Patawad. Hindi kita naprotektahan. Chairman Zhao. Napakasaya ko ngayon. Kumapit ka lang. Huwag ka na munang magsalita. Paparating na ang ambulansya. Malapit na. Sasabihin ko na. Dahil wala. Chairman Zhao, ito na po ang financial report ng kumpanya ngayong buwan. Pakicheck na lang po. Ang kantang ito, pamilyar sa akin. Ito ang paborito kong kanta. Noong bata pa ako. Patawad.
Dapat nakilala na kita. Noong marinig ko ang boses na ito. Doktor, kumusta na po ang kaibigan ko? Masyadong maraming nawalang ketchup sa pasyente na nagdulot ng kakulangan ng oxygen sa utak. Kaya siya nakumatos. Doktor, kahit magkano pa ang gastusin, iligtas niyo lang siya. Gagawin namin ang lahat. Pero ang pasyente ngayon ay nasa coma. Pwede siyang magising kahit kailan. O pwedeng hindi na siya magising habang buhay. Ano? Nianchu. Patawad. Ang tanga ko. Nagpaloko ako kay Bukian. Hindi ko akalaing ang kababata ko ay nasa tabi ko lang pala. At hindi ko man lang napansin. Chairman Zhao, uminom ka muna ng honey water. Pangtanggal ng isi. 原来苏念初早就认出了我，他一直在我身边，默默的关心。 Chairman Zhao, magkape muna kayo. Gabi na ah. Bakit hindi ka pa umuwi? Iniisip ko kasing, nag-o-overtime pa kayo. Baka mayroon akong maitulong sa inyo. Ang timpla mong kape ay napakasarap. 在我最困难的时候，你总是陪在我身边。只有你知道我最喜欢喝的咖啡的味道。苏念初，你给我醒来，我不允许你离开我。 Ang madilim na langit ay bumababa. Ang mga nagniningning na bituin ay sumasama.